Ito ang Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Hi mga ka-people! Ito na naman tayo sa paggawa ng content. Maraming salamat nga pala dahil dumadami na mga followers and subscribers natin. Kaya naman, isasama ko kayo dito sa Lipa kung saan may sikat na kainan ng lomi. Mga ka-people, tara na! Dito tayo sa PJ's Special Sisig and Lomi House. Wow! Hi mga ka-people, at syempre nga, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap at makapag-interview doon sa tao sa likod ng pangalang PJ's Special Sisig and Lomi House. Andito si Sir PJ. Hi Sir PJ. Mga ka-people, dito sa Barangay Talisay, Lipa City ay hindi lamang lomi ang pinagkakaguluhan dito sa resto na aking kinakatayuan dahil ang kanilang ipinagsisigawan, PJ's Special Sisig at Lomi. Talaga namang tinatao, dinudumog. Bakit kaya? Eh di ating tikman. Maraming salamat dahil pinaunlakan nyo kami sa interview na ito, Sir PJ. Ang unang tanong, bakit espesyal ang lomi ni Sir PJ? Isa po yun sa pinagmamalaki po namin na pagkain po namin. Kasi dito kasi sa Lipa, meron tayong Lomi Festival na tinatawag. Yes. Napakarami po ang nagnenegosyo ng Lomi dito sa Lipa City. Pero ano po kaya yung kakaiba sa Lomi ni Sir PJ? Bakit? Ang napansin ko kasi, simula kanina ng pagdating ko dito hanggang sa magi-interview na tayo, ay labas-masok ang mga tao para makakain sa restaurant ninyo. Marami po kasi kaming masasarap na pagkain dito. Hindi lang po sa Lomi yung aming pinagmamalaki. Isa na rin po dyan yung aming chami at saka sisig. Doon po kasi kami unang nakilala. Kumbaga parang marami kayong ino-offer na pagkain pero nakilala kayo sa sisig at lomi. Ang laki po kasi nung restaurant nyo, Sir PJ. Kung nagsimula kayo sa sisig at lomi, ganito na ba kalaki to nung nag-start kayo ng business ninyo? Maliit lang po. Kumbaga, nagsimula po kami sa isang maliit na tindahan na parang pinagtagpi-tagpi lang. Hanggang sa, nag-adjust po kami hanggang sa siyempre, yung customer namin, napupuno. Kumbaga, yung iba hindi na sila makakain dahil siyempre yung space namin masyadong maliit. Kaya nag-adjust. So, ang ibig sabihin, ito pong kabuuan ng PJ's Restaurant ay nagsimula sa maliit na restaurant lang hanggang sa napalaki nyo na napalaki dahil sa negosyo ng Lomi? Yes po. Wow! Grabe! Alam mo yan yung sinasabi natin na lahat ng business, sometimes hindi kaagad nagsisimula sa malaki. Merong nagsisimula muna sa maliit hanggang sa napalaki na nila yung kanilang business. Ngayon, babalikan ko po yung tanong. Kayo po ba ay mahilig talaga sa Lomi? Mahilig din po. And ano po yung meron sa Lomi ninyo na wala sa Lomi ng iba? Siguro po yung sarili naming timpla. So kasi po alam nyo dito sa Lipa halos lahat yata ng Lipenyo marunong magluto ng Lomi. Pero meron silang tinatawag na sarili nilang timpla na I'm sure hindi nila i-reveal ni Sir PJ ngayon. Hindi nyo po i-reveal. Hindi na po. Kasi makagayahin. Natikman ko po yung lomi. Ang sarap yung texture, yung lapot. Kasi ako po ay Lipenyo din. At meron din po kaming sariling tindahan ng pansit. Kaya nung natikman ko po yung lomi ni Sir PJ, masasabi ko na tama yung texture ng lapot. Pinaka-importante po yun sa lomi. At first time kong nakakain ng lomi na meron pong hard-boiled egg kayo. Kasi ang gamit namin na yung itlog ng pugo. Ay kaso, syempre, sa dami ng aming nagiging kumbaga iwas trabaho, pinalitan namin siya ng boiled egg.
Okay. So, para lang po sa kaalaman ng ating mga ka-people, itanong natin gaano na po katagal ito? Ilang taon na po ang inyong restaurant? Nag-start po kami ng March 2018. Hanggang ngayon po, 2026. So, parang kung kukwentahin natin mga ka-people, nasa bobo ko sa mat, di ba? Siguro nasa mga 5 years, sir. 5 years na. How about nung pandemic? Kasi pandemic to eh. Kasi 2020 pumasok ang pandemic sa atin. Nag-start kayo 2018. Naapektuhan po ba yung business nyo? Oo naman. Malaking epekto po. Pero nung kumbaga medyo lumog-luwag na noon, parang doon din kami mas nakilala kasi sa SM hindi makapasok yung mga tao. Kaya yung iba na kumbaga gusto sa mga ganitong alfresco at saka yung pagkain namin ay parang lutong bahay. Yun, doon sila, kumbaga, doon kami nakilala. Kumbaga dito lang nakakalabas nun yung mga tao. Ilang branches po meron ang PJ's Restaurant? Isa pa lang po. Ito pa lamang po, main branch. Hoping na magkaroon pa po ng maraming branches. Meron po kaming susunod pero ginagawa po. Narinig niyo yan dito ha, mga ka-people, magkakaroon ng panibagong branch ang PJ's Special Sisig and Lomi House. Iniimbitahan ko po kayo na sana po ay bumisita kayo dito sa Barangay Talisay, Lipa City dahil ako mismo mga ka-people ay natikman ko ang kanilang lomi, natikman ko ang kanilang sisig at masasabi kong sulit ang ibabiyahe ninyo once nakarating kayo sa restaurant ni Sir PJ. Yes, And to add, napakabait po ng may-ari ng restaurant na to dahil siya mismo po ang nag-asikaso ng kakainin ko kanina. Kaya maraming salamat po Sir PJ at sana po ay mas yumabong pa, mas dumami pa ang inyong mga branches ni Sir PJ. Maraming salamat po Sir PJ. Maraming salamat. Mga ka-people, puntahan naman natin ang dinadayong adventure park dito sa Lipa City na matatagpuan sa Fiesta World Mall. Mga ka-people, sobrang laki ng parking area nila na kahit mga school field trip, pwedeng-pwede dito. Pinili ko nga palang pumunta dito ng gabi para hindi masyado mainit at ma-witness ko ang ganda ng night lights nila. Pagpasok pa lang, agad mo nang makikita ang ticket booth nila. Pwedeng dito ka na bumili ng ticket at pwede ka ding bumili online. At kapag may ticket ka na nagkakahalaga ng 350, punta ka muna sa waiver station. Pangalan niyo po, page niyo po, isang contact number, address. Sa akin pintad niyo yung bill po. Okay na po. Salamat, thank you. Hanggang anong oras kayo? 10. Thank you. Anong oras na yun? 7? Kamusta yung first time nyo? Saya po. Enjoy! Kung bagets ka o kaya naman feeling bagets ka, sakto sa inyo ang lugar na ito dahil napakaraming rides ang pwede mong pagpilian. Kaya naman pasukin na natin ano nga ba ang meron sa loob ng park na ito.
Mga ka-people, napakalaki ng adventure park na ito kung saan napakaraming activities ang pwede mong pagpilian. At meron din silang sariling souvenir shop, may mga caps, may mga bags, balloons, and t-shirts. Isama mo pa ang iba't ibang uri ng dolls. Pero hindi pwedeng bilhin yung mga tindera ha. May food station din sila kung saan marami ka ding pagpipilian ng mga food cart. Kung sakaling magutom kayo sa sobrang dami ng ginawa ninyong activities sa adventure park na ito, marami ding choices ng drinks kung sakaling mauhaw na kayo mga ka-people. Kaya talaga namang masasabi kong sulit na sulit ang pagpunta ko dito. Ang advice ko lang, mas okay pumunta dito ng gabi para iwas sunburn at iwas putok sa kilikili. Marami pa po kayong... Ay! Mga ka-people, at pagkatapos ano nga ba ang meron sa loob na ito? Ayaw matigil ng hangin. Bagets ka ba o feeling bagets ka at talaga namang gustong-gusto nyong mag-ride? Sandali, may tumatawag sa atin. DJ sir, siya nga palagitik din eh. Siya nga palagitik din eh. Palagitik. Palagitik ng lipa, champeni, at kaldereta ng lipa. Oh, Titindera. Kuha na po. Vlog. wag lang ko. Suka na lang. Pala, kinaano, rakang suka. Kahit anong istorya, kahit saang lugar, kahit sinong tao, basta't interesado ang mga people, pupuntahan natin mga ka-people. Dahil ito ang content na ikukwento ko ang mga kwento nyo. Basta ang mahalaga, dapat totoo. Ako si DJ Once at ito ang Content Create Ko by DJ Once. Kaya follow and subscribe na please.